Pag-uusapan natin ngayon itong dalawang loan app na kung saan nagkaroon ako ng offer sa kanila ng cash loan, na-approve ako kahit meron akong bad credit history, and pwede nyo rin siyang subukan, lalo na sa mga kagaya ko na nasira yung credibility sa mga loan app dahil maraming mga naabandon ng OLA. Yes, marami akong OLA na naabandon na way back 2023 and nakakatuwa lang kasi may mga loan app pa rin na nagtitiwala sa akin. And itong mga loan app na isi-share ko sa inyo guys ay mga legit at mababa yung interest. Kaya naman kung interesado ka at gusto mong malaman kung may chance ka rin ba na ma-approve, ma-offeran sa mga legit na babanggitin kong loan app dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. So, pag-uusapan nga natin itong dalawang legit na loan app na nang-approve sa akin, nagkaroon ako ng offer sa kanila ng cash loan kahit na meron akong bad credit history. Pero bago yon, gusto ko munang i-share sa inyo na way back 2024, nag-apply ako sa BPI Bank ng cash loan and na-disapprove ako kasi na-detect nila na may mga loan app nga or OLA na na-abandon na. Na-detect nila sa system nila. So, na-reject ako. So, dun pa lang parang na-realize ko na baka wala na nga talaga akong chance na ma-approve sa mga legit na utangan platform. Lalo na sa mga legit na utangan na loan app. Pero this time, isi-share ko sa inyo yung proof or pruweba na meron pa rin pala talaga tayong chance na ma-approve at magkaroon ng offer sa mga legit na utangan platform. So, wag na nga natin itong patagalin. Itong unang loan app na babanggitin ko ay itong ang si Maya Advance Loan na makikita natin kay Maya Business. And pagmamayari siya ni Maya Philippines Incorporation kung saan madadownload natin siya sa Google Play Store. Hanapin nyo lang yung kanyang pangalan which is Maya Business. Bali, dalawa yung application ni Maya Philippines Incorporation which is si Maya Business at si Maya e-wallet. Bali, ito yung Maya Business at ito naman yung si Maya e-wallet. And ito yung ginagamit ko. Anyway, hindi po guaranteed na makakapag-apply tayo agad ng cash loan dito kay Maya Business kapag once na dinownload na natin siya at gumawa tayo ng account sa kanya. Kasi based on my experience, nagkaroon na ako ng offer sa kanya noong last year, December last year, and nakareceive nga ako ng text na may offer ako ng cash loan sa kanya. Nagkaroon ako ng offer sa kanya and nag-start ako ng 1,000. Every month, tumataas yung credit limit ko. Ngayon, yung pinaka-highest na maximum credit limit na in-offer niya sa akin is 13,300. Ganun na agad kalaki yung offer niya sa akin. Monthly po yung kanyang repayment term which is 30 days. Kasi hindi ko pa na-unlock yung kanyang 90 days na repayment term. Anyway, meron akong recent vlog about dito kay Maya Advance Loan. Ayan yung kanyang thumbnail. Ilalagay ko lang dyan sa my screen or ilalagay ko lang dyan sa my description box or sa my comment section yung link if ever na gusto nyo siyang panoorin para hindi na ganun na humaba yung video natin dito sa panibagong topic natin ngayon. Dahil share ko lang sa inyo kung paano ako nagkaroon ng offer sa kanya. Last year, gumawa nga ako ng account ko dito kay Maya Business para ka din gumawa ng GCash account mo. And actually, ang purpose ko lang naman that time, kaya ako gumawa is para makapag-convert ako ng SpayLater into Maya Business. Kasi gumagana pa dati si SpayLater into Maya Business, pero ngayon nga hindi na nga gumagana. Until December last year, nagulat ako na nag-text nga or naka-receive ako ng text mula kay Maya Business na may offer ako sa kanya na cash loan. So, nung open ko yung account ko kay Maya Business and then may loan doon na makikita natin. And then click ko yon, nagulat ako na may approved loan ako sa kanya na 1,000. Based on my experience, kaya siguro ako nagkaroon ng offer sa kanya is ginagamit ko talaga itong si Maya Business. And sa iba naman, sabi nila nag-deposit daw sila ng 2,000 at hinayaan lang daw nila yon ng after 1 month. Then nagkaroon din sila ng offer. And yung iba naman, ginagamit lang daw si Maya Business sa pagbebenta ng load at nagkaroon din daw sila ng offer. So, ganun lang. Depende yata sa account. So, try nyo lang gamitin si Maya Business kung ano yung meron dun sa kanya. Like yung pagbebenta ng load. And wait nyo lang na baka ma-offeran din kayo. Sa kanyang loan details, up to 90 days yung kanyang loan term payment. Pero 30 days lang talaga yung in-offer niya sa akin na loan term. Pero okay lang kasi after 1 month, nakakapag-reloan par naman agad ako sa kanya.
And yung minimum amount na pwede nga nating mahiram is 500 pesos, yung pinakamababa na yon. And yung maximum loan amount na pwede nga nating mahiram is 350,000 pesos. Okay, dito nga nag-start nga ako ng 1,000 kay Maya Advance Loan. And then tumataas yung credit limit ko sa kanya at nasa 13,300 na yung max na credit limit na offer niya sa akin. Pero dito sa 13,000 na grinab ko nga, bali sa kanyang service fee or yung kanyang interest is 6.5% lang, 6.5% lang, sobrang baba na yun para sa akin. So dun sa 13,845 pesos lang yung kanyang interest. Anyway, doon sa 13,000, hindi mo siya buong ma-receive dahil meron siyang kaltas, pero napakalit lang naman ang kanyang kaltas, which is meron siyang documentary stamp tax na 8.01 pesos. So 8 pesos lang yung kaltas niya doon sa 13,000. So yung ma-receive mong loan amount sa kanya is 12,991.99 pesos. And dito meron siyang repayment amount per transaction na 15 pesos. Bali dito, kapag once kasi na may loan ka or current loan dito kay My Advance Loan, tapos ginagamit mo siya or nagbebenta ka ng load kay My Advance Loan, automatic na mababawasan ka ng 15 pesos every transactions mo sa kanya. Pero yung 15 pesos na yon, nababawas naman siya doon sa loan mo. So dako naman tayo dito sa pangalawang loan app, which is ito ngang si Credibo, na isa talaga sa mga legit na loan app ngayon at sobrang nagugustuhan ko siya kasi ang laki agad ng first offer niya sa akin, which is 12,500. Anyway, itong si Credibo ay madadownload natin siya sa Google Play Store at isa rin siyang buy now pay later. Yung kanyang pangalan ng kanyang company ay Credibo PH. Dito na meron na siyang 4.5 na stars, 1,000 na reviews at 100,000 na downloads. And sa pag-apply dito kay Credibo guys, hindi siya may screenshot at hindi rin siya may screen record kasi naka-private siya. So dito, kailangan lang natin mag-fill up ng information natin, no? And then kailangan natin mag-provide ng cellphone number natin. At kailangan nating mag-upload ng mga documents natin, pati na rin yung ating proof of income. Naalala ko, freelance lang yata yung work na nilagay ko doon. But anyway, isa nga sa mga nagustuhan ko dito kay Credibo is sobrang baba na kanyang monthly interest, which is nasa 2.99% lang per month. Anyway, dito sa 12,500 na offer sa akin ni Credibo, hindi po lahat yon para sa cash loan, kundi yung kalahati doon para sa cash loan. And then yung kalahati naman ay para sa QR, na kung saan magagamit natin siya sa mga QR or merchant store na nag-accept nga ng QRPH. So dito, 6,200 yung cash loan offer sa akin ni Credibo. Kasi yung kalahati doon sa 12,500, which is 6,300, ay para naman yung sa QR ko at magagamit ko yun sa mga merchant store na may QRPH nga. At dito nga yung loan tenure na offer niya sa akin or yung loan term payment na offer niya sa akin ay 6 months. At hindi ko ma-avail yung 3 months niya kasi si Credibo mismo yung mag-decide kung ilang month mo siyang babayaran. Pero okay na din kasi mas okay yung longer term payment para medyo mas mababa yung monthly mo. Yung nga lang medyo matagal. At dito sa interest niya nga is 2.99% lang per month. Sobrang baba na yun para sa akin, no. And i-check natin siya, no, kung legit nga ba yung 2.99% na sinasabi niya. So dito 1,279.65 times 6 equals 7,677.9 pesos lang yung babayaran ko sa kanya. And then, i-minus natin yung 6,200. So, 1,477 lang yung interest niya in just 6 months. I-divide natin siya in 6 months. So, 246 lang yung kanyang magiging monthly na interest. Anyway, if ever naman na may available kayo na credit limit sa QR, yung available na credit limit sa QR kay Credibo, and gusto nyo siyang i-convert sa cash, pwede nyo siyang i-convert sa cash, gamitin nyo lang si Maya Business, yung QR ni Maya Business. If ever na meron kayo Maya Business. So, yun lang naman yung gusto kong i-share about dito sa dalawang legit na loan app na kung saan na-offeran ako at na-approve ako ng cash loan kahit meron akong bad credit history. And actually, dapat isasali ko pa sana itong si Mega Peso at si FT Lending. Kaso itong si Mega Peso, okay naman siya kasi buo kong na-receive yung loan amount ko sa kanya. Yun nga lang malaki yung kanyang interest. And dito naman kay FT Lending, buo ko rin na-receive yung loan amount ko sa kanya. Yun nga lang din, pagka after ko magbayad, then nag-reloan ako sa second reloan ko, na-reject ako. So, hindi guaranteed na ma-approve ka sa second reloan mo. Medyo mahaba na din yata yung video natin ngayon, no?
Anyway, sana nagkaroon ka ng idea about dito sa ating topic ngayon, kung saan meron pa rin pala talaga tayong chance na ma-approve sa mga legit na utangan platform, katulad nitong si Credible at si My Advance Loan, kahit na meron tayong bad credit history. So yun lang naman guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking masusunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!